Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sabi po sa Nehemias, Kabanata 9, talata 5, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. Hindi lang natin pupurihin ang Diyos ngayon, kundi pupurihin natin siya magpakailanman. Sapagkat karapat-dapat siyang alayan ng papuri at pagsamba. Tunay nga sa presensya ng Diyos may kagalakan, may kapayapaan, at may kalakasan. Amen? Kaya naman sa araw na ito, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Diyos na buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagpalat ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. sa piling, palitan natin ang Diyos na buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagpalat niya malubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isang handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanap iba, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kundi mamalagi sa piling
ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi kan mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Meron pa akong mahalagang mensahe sa ating lahat. My topic today is entitled, Almost. Almost. In Matthew 27, verse 11 to 26, ito pong sabi sa Tagalog Bible. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, ikaw nga bang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi.
Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay nagpapalaya ng bilanggo na hinihiling ng taong bayan. Si Jesus Barrabas ay isang kilalang bilanggo noon. Nang magkatipon ng mga tao, ay tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong yan, wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko?" "Si Barrabas," sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Anong nagawa niyang masama?" Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo," sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Mateo 27:11 hanggang 26. Nabigyan ka na ba ng pagkakataon na sana ay natumbok mong gawin ang tama, pero namintis mo pa? Halos muntik-muntikan mo nang magawa yung tumpak, pero hindi mo pa din nagawa. You are almost there to hit the bullseye, but you miss it. Pilate would tell you today that when it comes to deciding for Christ, almost is never enough. Yan siguro ang sasabihin ni Poncio Pilato sa iyo ngayon. Kapag magdidesisyon ka patungkol kay Kristo, hindi sapat ang salitang, "Halos nagawa ko na sana." Muntik-muntik ka na. Pero na-miss out mo pa din gawin ang tama. Sino ba si Poncio Pilato? Isang makapangyarihang tao, isang political leader, appointed as governor. Maraming beses na panauhin mismo ng Emperador Cesar. Libo-libong taong nasasakupan at pinamumunuan. Ang salita niya ay isang batas. Hawak niya ang maraming buhay sa kanyang mga kamay. Nakatira sa palasyo at napapaligiran ng mga tagapagsilbi niya. Siguro kung bibigyan ka ng pagkakataon na marinig si Pilato ngayon, hindi niya na siguro mababanggit ang mga great accomplishments niya. Ang kapangyarihan niya, ang mga kayamanan at karangalang natamo niya. Baka maluha-luha niyang mababanggit ang mga salitang, "I almost did the right thing. Nabigyan na sana ako ng pagkakataong gawin dapat ang tama. Halos magawa ko na. Halos nasa kamay ko na. I was so close in doing the right thing. Napalagpas ko pa. Kung nakinig lang sana ako sa konviksyon na nararamdaman ko, I could have changed my life and most of all, changed my eternity. Nabago ko sana ang takbo ng buhay ko at ang kapalaran ko. I almost did it, but I missed it." The word almost speaks of a missed opportunities, unaborted efforts,
a failed chances. Magagawa mo na sana, pero hindi mo pa ginawa. May matinding aral ang karanasang ito, kaya naisulat ito sa aklat ni San Mateo, San Lucas, San Marcos at San Juan. Nag-orchestrate ang Diyos ng pagkakataon ng inkwentro ni Pilato kay Kristo. Pagkakataon na gawin ang tamang desisyon. Pagkakataon na kampihan at protektahan ang Panginoon. Pati ikaw at ako, when you encounter the Lord, you have to make the right decision. Hindi na ni Pilato masasabi na wala siyang pagkakataon na maengkwentro ang Panginoon. Nakaharap na niya mismo at nakausap niya mismo. Hindi rin niya masasabi na wala siyang kapangyarihan at otoridad na magdesisyon ng tama. Gobernador siya. He wore the signet ring. Hindi rin niya masasabi na kulang ang kanyang pagkaunawa tungkol kay Kristo. Alam niya na si Jesus ay walang sala. At nirecognize pa niya sa itaas ng krus ang sulat na ipinalagay niya that Jesus is the King of the Jews. Hindi niya masasabi na walang mensahero na nagpahayag sa kanya. Si Kristo na mismo ang nakausap at nakaharap niya. Hindi niya masasabi na walang nag-warning sa kanya. Asawa niya mismo ang nagsabi sa kanya na huwag mong pakikialaman o sasaktan ang taong yan, wala yang kasalanan. May mga oportunidad na sinayang si Poncio Pilato when he encountered the Lord and Savior. Chances that he let slip through his fingers. Wala nang mas titindi pa sa karanasan ni Pilato na gumawa ng napaka-importanting pagpipili. Kakampihan, ililigtas ko ba at poprotektahan ang Mesiyas na ito o hindi? Wala nang mas dadakila pa sa tanong na, anong aking gagawin sa Jesus na ito na tinatawag na Kristo? Napalagpas niya ang pagkakataon na siya ay dapat magdesisyon. Ngunit hinayaan niya na ang mga tao ang magdesisyon. Pinalagpas niya ang pagkakataon na kung paninindigan niya ang otoridad niya bilang isang gobernador, walang makapapalag sa desisyong gagawin niya. They will honor it. Pilate would tell you today that when it comes to deciding for Christ, almost is never enough. Kapag magdidesisyon ka patungkol sa Panginoon, do it precisely, na hindi mo pagsisisihan later. Kapag patungkol sa pananalig o paglilingkod kay Kristo, kailangan ang desisyon mo, kapatid. Kailangan ang pagpipili mo. Kailangan ang paninindigan mo. Akala ni Pilato okay lang umiwas magdesisyon na pwedeng maiwasan ang pagdidesisyon. He thought he can avoid to decide. He knew what should be done, but he failed to act. Alam niyang dapat gawin, pero hindi niya ginawa. Akala niya sa pag-avoid niya at pag-excuse niya, wala na siyang pananagutan kung ang desisyon ay pagkakatiwala niya sa iba. Pilate thought he could avoid the decision. Akala niya yun ang pinakamadaling gawin para makaiwas. Di ba ganun din ang iba? If they avoid the house of God, if they avoid God's people, if they avoid hearing the word of God, they thought they are excused of the consequence. Lahat tayo mga tao ay kailangan ng Panginoon. Pero bakit mo pinapalagpas ang pagkakataon kahit binibigyan ka na ng pagkakataon? Kahit ipinadala pa ni Pilato si Jesus kay Herodes, babalik at babalik sa kanyang alaala ng ginawa niya, na hindi niya pinanindigang kampihan at sagipin ang Panginoon. He almost did it, but he missed it. There are 4 things that do not come back. Sabi ng old Proverbs, the spoken word, the sped arrow, the past life, and the neglected opportunity. Kakapanghinayang, alam ko inosente,
Alam kong walang kasalanan. Alam kong hari ng mga Hudyo at Mesiyas. Bakit di ko nagawa ang dapat kong gawin? Parang ikaw lang din, kapatid. Alam mong sa Diyos ang ating pag-iikapo at paghahandog. Bakit hindi mo magawa ang tama? Alam mong sa Panginoon may kaaligtasan. Why do you refuse to invite? Alam mong kulang ang worship team at dance team kapag wala ka. Bakit ayaw mong tumulong? Alam mong kailangan ng leader na magtuturo sa Connect Group. Bakit hindi ka tumulong? Alam mong ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Bakit hindi ka maglingkod ng dibdiban? Yun bang nasa kamay mo na ang pagkakataon, pinapalagpas mo pa? Akala na Poncio Pilato, sapat ang paghuhugas ng kamay niya to escape and go away with it. Avoiding Jesus won't free us from making that decision. Akala ni Poncio Pilato, absuelto siya sa hakbang na ginawa niya. Paano ka makakalaya sa kasalanan kung iniiwasan mo ang Panginoong nagpapatawad ng kasalanan mo? Paano mo matatakasan ang kadiliman kung tinatanggihan mo ang Diyos ng liwanag? Paano ka makakaiwas sa disgrasya kung iniiwasan mo ang nagbibigay ng grasya? Paano ka maliligtas kung hindi mo pinahahalagahan ang tagapagligtas? How can you be saved if you deny or ignore the Savior? Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Hebreo 2:3. Pilate actually made an intentional decision. Intentional ang hakbang na ginawa niya. If we make no decision, we have actually made a decision. Desisyon niyang huwag gumawa ng sariling desisyon at ipaubaya sa mga tao ang kahihinatnan ni Kristo. Ang hindi natin pagpapahalaga at ang ating pagpapabaya ay may balik na parusa. Our negligence will return to condemn us. Kapag ini-ignore mo ang Panginoon at hindi mo pinahalagahan ang kaligtasang alok niya sa iyo, babalik ang singil nito sa iyo mismo. Kaya't makinig kayong mabuti sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Hebreo 12:25. When you avoid making a decision, when you avoid responding to the Word of God, you are not refusing the preacher or the church, but Jesus Christ Himself. Hindi ka makakaiwas sa parusa dahil sa iyong pagtanggi o pag-iwas. Kapag nakalimutan mong mag-renew ng rehistro ng lisensya mo at ng sasakyan mo sa LTO, does it free you from the penalty of the law? Dahil ba sa na-neglect mo ay excuse ka na at abselto ka na? Dahil ba na-neglect mo na ang bagay na hinawakan mo ay live wire? Excuse ka ng makuryente at mangisay? When we refuse and neglect our salvation, we refuse and neglect the Savior. It is either you are with Jesus or you are against Jesus. Kapatid, wala sa gitna, walang neutral sa Diyos. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Sabi ng Mateo 12:30. Ang hindi panig sa akin ay kumakalaban sa akin. At ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kapatid, dumisisyon ka. Sumama ka sa pag-iipon, pagpapadami, pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Be a part of the kingdom, be a part of the ministry, be a part of the church of God. Hindi pwedeng wala kang gagawin.
Hindi pwedeng ipapaubaya mo lang sa ibang tao, ikay nakaupo lang. Sabi ng Biblia, ang hindi kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Ang totoo, mas pinanigan ni Pilato ang kagustuhan ng mga tao laban kay Kristo. Pilate seemed to like Jesus and want to protect Him, but liking Jesus is not enough. Hindi sapat ang gusto mo lang siya. Desisyonan mong maglingkod sa Kanya, desisyonan mong sumunod sa Kanya. Maraming tao kagaya din ni Pilato. Gusto rin kay Kristo, kaya lang nangangamba sa sasabihin ng ibang tao. Gusto ko sana dyan, kaya lang ayaw ni Papa, ayaw ni Mama, ayaw ng mga anak ko, ayaw ng mga kamag-anak ko, ayaw ng asawa ko, ayaw ng kaibigan ko, ayaw ng mga kaopisina ko, baka awayin ako. Gusto mo sana, kaya lang ayaw ng mga tao sa paligid mo. Ang daming kamag-anak ni Poncio Pilato ngayon. To ignore the cure is to accept the illness. To ignore the cure is to accept the illness. To ignore the pardon is to accept the punishment. Kapag ayaw mo ng gamot, pinipili mo ang sakit. Kapag ayaw mo ng pagpapatawad, pinipili mo ang parusang igagawad. Liking Jesus is not enough. Di pwede ang naruruyag ka lang, pero habok mo man. Kung talagang gusto mo, panindugan mo, ipaglaban mo, ipaglingkod mo, kapatid. Hindi pwedeng nakaupo ka lang. Gusto mo pero ayaw mo. Pilate thought he could go halfway. Akala ni Pilato okay pakibagayin ng sabay ang Diyos at ang sanlibutan. Pilate would try to please Jesus and the world. Kailangang makuha ko ang pagsang-ayon ng mundo at ni Kristo sa akin. Magpapagitna na lang ako. Akala niya na kung ipapahugupit niya si Kristo, mawawala na ang pagkamuhi ng mga relihiyoso kay Kristo. And they can let Jesus go. Pilate's strategy of appeasing the mob, appeasing the people, didn't work. He tried to go halfway and found it doesn't work. It is impossible to please the world and the Lord at the same time because we can only serve one Lord. Walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamuhubuhian niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Lucas 16:13. One won't let us serve the other. The world won't let you serve God if you give them a say. Kung hihingin mo ang opinyon ng mundo sa paglilingkod mo kay Kristo, big no ang sasabihin sa iyo. We can only be devoted to one. Huwag kang papagitna. There is no middle ground between God and the world. No middle ground between the pure and the impure. Hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. 1 Corinto 10:21. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Santiago 4:4. Serving halfway is never enough with God. Ang hating paglilingkod ay hindi nakalulugod. Hindi oobra na ang kalahati ng puso mo ay na kay Kristo at ang kalahati ay nasa demonyo. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalilangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Unang Hari 18:21. When we decide for Christ,
We surrender our all. Kung maglilingkod ka kay Kristo, isuko mo lahat. Huwag kang magtira. Huwag kang gumaya kay Poncio Pilato. Gustong i-please ang lahat at ikokompromisong gawin ang siyang tama. Nais niyang pagbigyan ang gusto ng nakararami at habang nagsisimpatiya siya sa pagiging inosente ng Panginoon sa mga paratang laban sa Kanya. He was trying to please everybody at the same time please God. Huwag kang makinig sa sinasabi ng mga tao. Panindigan mo ang pananalig mo kay Kristo. Ito ang desisyon na hindi pwedeng nasa gitna. It is either you choose the people or you choose Christ. Hindi mo pwedeng gawin ang tama sa maling paraan. Pilate thought he could do the right thing in the wrong way. Sinubukan niyang kunin ang reaksyon ng mga tao kung palalayain niya si Jesus. Sinabi niyang parurusahan isang kriminal kapalit ng paglaya ni Jesus. Ngunit ginulat siya ng mga tao nang magsigawan na palayain ang kriminal na si Barabas at ipako si Jesus sa krus. May intensyon siyang maganda, ngunit hanggang intensyon lamang. Walang pinanindigang aksyon. Kagaya niyo mga kapatid, ng mga kasama ko dito sa simbahan, may intensyong maglingkod, may intensyong magpagamit, pero hanggang intensyon lang, hanggang ngayon walang aksyon. Para kang si Poncio Pilato din, kapatid. If you want to decide, you decide and take action to your decision. If you want to choose Jesus, choose Him and serve Him wholeheartedly. Let the people know kung sino ang pinipili mo. Good intention will not save you. Sa araw ng paghuhukom, sino makapagsasabi sa Diyos, Panginoon, gusto din sana kitang paglingkuran bago ako binawian ng buhay. Gusto mo din sana maglingkod, kaso di mo ginawa nung nabubuhay ka pa. Gusto mo sana maglingkod, kaso di mo ginawa nung may pagkakataon ka pa. Hindi nakapagliligtas kung mabuting hangarin lang ang gagawin mo. Aksyonan mo. Lakaran mo. Gawin mo. Aksyonan mo ang paglilingkod. Ang hangarin mong paglingkuran ng Panginoong Diyos. Kahit gaano kaganda ng iyong hangarin, kung hindi mo pangyayarihin, walang kwenta din. Kahit gaano kaganda ng iyong intensyon, kung hindi mo ito i-convert into action, it's nothing. Many dress up every Sunday and hear a multitude of sermons, but never come to a point of decision. Gaano karaming nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero hindi nakakapagdesisyon. Marami ng challenge ang narinig, pero kailanman hindi gumawa ng anumang aksyon. Naririnig mo ang mensahe ng pagtalikod sa kasalanan, pero hindi ka tumatalikod sa iyong kasalanan. Naririnig mo ang mensahe ng kaligtasan, pero bakit nahihiya kang mag-akay? Naririnig mo ang Diyos ay mabuting Diyos, pero bakit ayaw mong tigilan ang kasamaan? Naririnig mong galit ang Diyos sa mga mapagbataas, pero bakit ayaw mong magpakumbaba? Naririnig mo na ang Diyos ay matuwid, pero bakit ayaw mong itamang iyong timbangan? Naririnig mo na ang Diyos ay mapagpala at mapagbigay, pero bakit ka nagkakait ng mga bagay na para sa Kanya? Naririnig mo na inaalay niya ang Kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Bakit mo ipinagkakait ang paglilingkod mo? Bakit di mo ipagamit sa Kanyang buhay mo? Ang lakas mo, ang talento mo, ang regalo mo. Naririnig mo na isang oportunidad na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit ang daming reservation mo at di mo inaaksyonan ang hamong ito sa iyo? Naririnig mo, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Bakit ayaw mo magpagamit sa Diyos? Bakit ayaw mo ipagamit ang buhay mo? Bakit ayaw mong makiani?
Kahit matagal ka nang kinakausap ng Diyos, pinatitigas mo ang iyong puso. Many are hearing the sermons, but never come to a point of decision. Many say, the Lord knows my heart. Yes, He knows His blood is not applied there. Kahit sabihin mong alam ng Diyos ang puso mo, nahugasan na ba ng dugo ni Kristo ang puso mo? Tumatalim at sumusunod ang mga pusong nahugasan ng dugo ni Kristo. Good deeds cannot save you. Ang mabubuting gawain hindi makapagliligtas sa iyo. Magtanong ka sa marami, what it takes to go to heaven? They will say, just do good things. Gumawa ka lang ng kabutihan, makakapasok ka na sa langit. Ang mga relihiyoso at mga Pariseo sa panahon ni Kristo, hitik sa paggawa ng mabuti, ngunit di sila naniniwala kay Jesus. With all their good works, they rejected Jesus and they were lost. Kahit gawa ka ng mabuti, kung hindi ka nananalig kay Kristo, ikaw ng pinakamabuting tao na pupunta ng impyerno. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Efeso 2:8-9. Tinuruan tayo ng relihiyon na lumuno ka lang ng ostya, Kristiyano ka na. Maglibos ka lang sa buta, palangit ka na. Basta gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Salvation is not by good works. Salvation is by faith in Christ. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa good works mo, magmamalaki ka sa Diyos. Trinabaho ni Kristo ang kaligtasan mo. Ang Ebanghelyo ay nagsasabi, si Kristo namatay, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mabalik giraray. Kailangan niyang mamatay para bayaran ang kanyang banal na dugo, ang kasalanan mo at kasalanan ko. The rich young ruler had obeyed all the commandment, but rejected the cost of following Jesus. Mabuting tao ang lalaking mayaman at makapangyarihan. Mula pagkabata ay sumusunod sa kautusan. But he rejected to follow Christ. Anong sabi ng Panginoon? Mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit dahil mas dinudiyos nila ang kanilang kayamanan. None of us deserves to go to heaven. Isa man sa atin na hindi karapat-dapat mapunta ng langit dahil lahat tayo ay makasalanan. Ngunit dahil sa dugong tumigi sa krus na iyong pinanampalatayanan at tinanggap, pinaging karapat-dapat tayo dahil sa mayamang biyaya niya. The blood of Jesus gave us access into that place. Only the blood of Jesus can give us access to heaven. Kailangang tanggapin mo siya, paniwalaan mo, pagtiwalaan ng iyong buhay. Being close to the cross is not enough. Ang mga Romanong sundalo nakaupo sa paanan ng cross, but instead of reaching out and touching Christ, they were too concerned na pagsugalan ang balabal ng Panginoon. Many people are just playing games at the foot of the cross. Relihiyoso pero wala sa puso si Kristo. Pag Semana Santa, mapapako sa krus. Pagbaba sa krus, balik naman sa demonyo, balik naman sa dating gawa. Maprosesyon, mapawisik-wisik ning agwa bendita. Nagpuprosesyon, wasang-wasang sa ininom na agwa di pataranta. Inkukrusan ang agtang, pero ang laman sa isip, puro kabalbalan. Inkukrusan ang hiwa, ang puso. Di man nagkukuno ning kalilibak, kabubuwa, kamumuda. Inkukrusan ang dughan, pero diriin sa puso ang kagurangnan. So close to the cross, but keep doing sins that will rob you of eternity. Many are just playing games at the foot of the cross. Jesus is the only door.
John 10:9, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Jesus is the only way out of sin. Jesus is the only way to salvation. Si Jesus ang tanging pintuan sa paglaya sa kasalanan at pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo imaligtas. Gawa 4:12. Pilate thought he could justify an almost decision. Naghugas ng tubig si Poncio Pilato sa pag-aakalang wala siyang pananagutan sa pagkamatay ni Kristo. Pero ang totoo, nagigilty siya kasi hindi niya kinampihan at hindi niya pinanindigan kung ano ang talagang tama. Napunta ng Kalbaryo si Kristo dahil kay Poncio Pilato. But let me tell you today, you are as guilty as he was. Guilty din tayo kagaya ni Pilato. If you refuse Jesus, kung tatanggihan mo din ng Panginoon, may pananagutan ka din sa pagkamatay niya. His blood is on your hands. Kahit hugas tayo ng hugas ng ating mga kamay, meron pa din tayong pananagutan. Give time to Jesus. Bigyan mo ang Panginoon ng panahon sa buhay mo at malaking puwang sa puso mo. Nangaral si Apostol Pablo kay Gobernador Felix. Kahit alam ni Felix na kinukurot ang salita ng Diyos, ang puso niya at kinakausap siya ng Panginoon. Pinatigil niya si Apostol Pablo at pinalis. Bumalik ka na lang kapag may panahon ako. He almost had it. He almost did it. He almost did it to respond right to God. Pinalagpas pa niya. Nevermore in Scripture na makita natin na si Pilato at Felix ay nabigyan pa ng pagkakataong muli. Ngayon, kapatid, kaibigan, huwag mong palalagpasin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa iyo. This is your time. Do not let it pass you by. Sisihin man ni Pilato, pero desisyon niya ang ginawa niyang pagtanggi kay Kristo. Sisihin man ni Adan, si Eva, pero desisyon niya ang pagsunod niya kay Eva. Lahat tayo guilty hanggat di tayo nanunumbalik ng totoo sa Diyos. Lahat tayo ay guilty sa harap ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, we are without excuse. Walang exempted. Nagpadala ang Diyos ng mensahero niya ngayon to give you another chance. Nasa iyo na kung ano na naman ang choice na gagawin mo. With every decision Pilate had to make, it became harder for him to choose Christ. It is not going to be easier later for you. Now is the time. Habang pinatatagal ni Pilato ang pagdidesisyon, mas lalo itong nagiging mahirap para sa kanya. Habang pinatatagal mo ang pagdidesisyon mo, mas lalo itong magiging mahirap para sa iyo, kaibigan. Ngayon na ang time to decide. Magdidesisyon ka bang sumunod sa Diyos o hindi? Magdidesisyon ka bang maglingkod at magpagamit sa Diyos o hindi? Magdidesisyon ka bang magpakumbaba o hindi? Magdidesisyon ka bang magpatawad o hindi? Magdidesisyon ka bang susuko sa Diyos o hindi? Magdidesisyon ka bang ibigay ang best mo sa ating Panginoon o hindi? Magdidesisyon ka bang maging manggagawa ng Panginoong Diyos o hindi? Magdidesisyon ka bang maging all out sa ating Panginoon o hindi? So, surrender ka ba sa Diyos o hindi? Magbabago ka na ba o hindi? Magpapakatino ka na ba o hindi? Tatanggapin mo ba si Jesus o hindi? Ngayon ka na dumisisyon, kapatid. Ngayon ka na kinakausap ng Diyos. Kapag di ka nagdesisyon ngayon, baka lalo kang mahirapan sa bandang huli. Now is the time. Now is the day of salvation. Huwag kang maghintay ng next time na lang.
God is under no obligation to give you another chance. His mercy cried out, today is the day of salvation. May pagsisisihan si Haring Agripa throughout eternity na may pinalagpas siyang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa ganda ng pangungusap ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sinabi niya kay Pablo, you almost persuade me to be a Christian or to believe to your Christ. Sayang. Sana ginawa niya. Sana naniwala siya. That almost would haunt him throughout eternity. Sayang, sayang. Wala sana ako ngayon sa impyerno. Sana nasa langit ako. Mga kaibigan, mga kapatid, sa aking pagtatapos, what will you do with this man called Jesus? Anong gagawin mo sa mamang ito na tinatawag na Jesus? This decision cannot be ignored away. Decision di mo dapat ipagwalang bahala. This decision cannot be a halfway decision. Decision hindi dapat hati. Decision hindi mo dapat pinatatagal. Baka mawalan ka na ng oportunidad. Decision dapat tama. Isang bagay ang patawarin mo ang sarili mo sa isang bagay na ginawa mo. Pero paano mo mapapatawad ang sarili mo sa isang bagay na dapat ay ginawa mo, pero hindi mo namang ginawa? At paano kung di ka na mabigyan ng Diyos ng pagkakataon na gawin ito bukas? Kapatid, ngayon mo na gawin habang may panahon pa. Ngayon mo na gawin ang maglingkod. Ngayon mo na gawin ang magdesisyon. Ngayon mo na gawin ang magpasako, magpagamit sa Diyos habang may pagkakataon ka pa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magsitayo kita sa mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sinsambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buglingong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.